Hi Miss Fujiko, ako nga pala si Ariel, 47 years old sa kasalukuyan. Hanggang ngayon ay narito pa rin ako nakatira sa bahay ng kuya ko sa Valenzuela City. Una akong napadpad rito, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa pakiusap sa akin ng kuya ko. Pero kung tutuusin, ay pwede naman akong bumukod na ng bahay dahil may nabili na akong sariling bahay na hanggang ngayon ay hinuhulugan ko pa rin naman. Kaya ako narito dahil sa pagtanaw ng utang na loob kay kuya. Doon nagsimula ang lahat. Pero ngayon ay wala nang kinalaman sa utang na loob, kundi sa pagmamahal na ang dahilan at kusang loob. Para maging malinaw sa inyo ang kwento, ay sisimulan ko mula umpisa. Dalawa kaming magkapatid ng kuya kong si Kuya Tirso. Medyo malayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Dahil bale, 10 taon ang tanda niya sa akin. Sa edad ng 25 years old ay nagsimula ng mag-abroad si Kuya Tirso. Land-based OFW siya at driver ng isang kumpanya. 5 years ang contract at every end of contract lang siya kung umuwi. Para raw hindi sayang sa pamasahe at papauwi. Habang naroon si Kuya sa abroad, ako naman ay pinag-aaral niya. Pinaayos niya rin ang bahay namin at ginawang 3 kwarto. Kila mama at papa at ang isa. Ang pangalawa naman ay para kay kuya para may kwarto pa rin daw siya kapag magbabakasyon siya sa amin. Tapos yung pangatlo ay para sa akin. Alam ko ang paghihirap ni kuya sa abroad dahil madalas siyang mag-usap nila mama at papa habang naka-video call si kuya. Madalas umiiyak si kuya dahil sa lungkot, lalo na kapag panahon ng Pasko at bagong taon. Kaya ang ginagawa namin ay nakababad kami sa video call habang nagsa-celebrate ng Pasko at bagong taon para tila kasama lang din namin siya. Hindi rin kami nagiging magarbo sa pagkain o sa handa para hindi magtampo si kuya. At sabihin, siya ang nagpapakahirap sa pagtatrabaho sa abroad tapos kami nagpapasarap lang sa buhay. Madalas, pansit bihon, pritong manok at leche flan lang ang handa namin. O di kaya buko salad. Saktong kain lang talaga. Kaya naman, nakikita kong mas lalang nagpursige si kuya. Kahit pa sobra siyang nalulungkot roon. Matapos niyang maipaayos ang bahay namin, ay bumili naman siya ng second hand na jeep para may pasadahan si papa. Tapos isang maliit na tindahan naman para kay mama. Noong maipundar na lahat ng iyon, ay sinabi ni mama kay kuya na tigilan na ang pagpapadala ng pera buwan-buwan para sa amin. Dahil kaya naman naming buhayin ang sarili namin dahil sa income mula sa jeep at sa tindahan. Natuwa naman doon si kuya. Kaya sabi niya, magpapadala pa rin siya ng pera. Pero ikuha siya ni mama ng installment na lupa na pwede niyang pagpatuyuan ng bahay kapag gusto niyang mag-settle down sa lugar namin. Lalo kapag matanda na siya at may pamilya. Kaya naman yun ang ginawa nila mama. Kumuha sila ng lote sa gilid ng daan malapit sa eskwelahan at yon ang hinuhulugan ni kuya. Maliban sa monthly na padala ni kuya sa amin, ay nag-iipon na rin siya dahil gusto niya din daw makabili ng bahay sa syudad
para may matirhan din siya sa Maynila. At meron din kaming mapagbabakasyonan. Mabilis na lumipas ang panahon at nasa edad 40 na si Kuya Tirso. Masasabing pwede na siyang magretiro sa pagtatrabaho sa abroad. Noong umuwi siya ng Pinas, ay nagulat kami dahil may ipinakilala siya sa amin na isang magandang dalaga. Si Charlene, isang 25 years old na office clerk sa Makati City. Nagkakilala lang sila through online platform. Nagkaroon ng mutual understanding at nagplanong magpakasal. Ang dalagang si Charlene ay wala ng mga magulang. Inampun siya ng isang matandang kaibigan ng mga magulang niya. At nitong panahon na nagkakilala sila ni Kuya Tirso, ay patay na rin ang nag-ampun sa kanya. Kaya naman, wala na talaga siyang kinikilalang pamilya o kamag-anak. Nakatira na nga lang siya sa isang apartment na nirerentahan. Kaya noong alokin siya ni Kuya na magpakasal, ay pumayag na siya sa amin na ganapin ng kasal nila. Dahil wala naman siyang kakilalang mga kamag-anak. Noong matapos ang kasal, ay tumambay pa sila 2 buwan sa probinsya namin sa Bicol. Noong panahon yon ay nagtatrabaho ako bilang clerk sa munisipyo. Kaya masasabing maayos na ang kalagayan ko at handa na rin akong magkapamilya. Hanggang sa mabalitaan kong buntis na raw si Ate Charlene. Ang sabi ni Kuya na gusto niyang dito sa Maynila manganak si Ate Charlene para may maayos na facility sa panganganak. Kaya naman sumama si Mama sa kanila sa Maynila para may magbabantay kay Ate Charlene habang buntis ito. Sa totoo lang, hindi ko dapat siyang tinatawag na ate dahil 25 years old pa lang siya at 30 years old naman ako. Kaso sa pamilya namin, sinusunod namin ang hierarchy ng dugo. Dahil sa asawa siya ng kuya ko, kaya dapat tawagin ko siyang ate, kahit matanda ako sa kanya. Ayun, balik tayo sa kwento. Naisipan ni kuya na muling mag-abroad, kahit isang 5-year contract na lang daw, para naman may sapat siyang ipon para makapagkolehiyo ang kanilang magiging anak. Lalo at pangarap niyang magkaroon ng anak na doktor. Sinabi sa akin ni Mama na samahan ko raw siya sa Valenzuela dahil paano siya uuwi mag-isa kung wala siyang kasama sa biyahe. Ang usapan kasi ay kapag nakapanganak na si Ate Charlene ay hihintayin muna ni Mama na mag 2 years old ang baby bago siya umuwi sa amin para hindi na masyadong alagain. Kukuha na lang din ng katulong na makakasama si Ate Charlene. Dahil sa nagtatrabaho nga ako sa munisipyo, kaya sinabi ko na saka na ako pupunta kapag malapit ng mga anak si Ate Charlene. Pumayag naman si Mama. Noong ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Charlene, may hindi magandang nangyari. May isang itim na pusa raw na nakita si Ate Charlene sa bintana ng banyo. Sobra siyang natakot at nadulas. Tapos magdamag na siyang dinugo. Kaya noong madaling araw ay isinugod na agad sa ospital. Tinawagan naman ako ni Mama at sinabing lumuwas na ako kaagad dahil kailangan niya ako sa pag-aasikaso kay Ate Charlene sa ospital. Kaya naman sa mismong madaling araw na yon ay gumayak ako at lumuwas ng Maynila. Sa kasamaang palad ay nakunan si Ate Charlene. Parang gumuho ang mundo ng buong pamilya namin. Ang sanggol na yon ang magpapatuloy ng aming lahi at yon ang unang apo
nina mama at papa. Makalipas ang 5 araw, saka namin naiuwi si Ate Charlene. Sobrang lungkot ng pamamahay. Wala na akong ibang naririnig kundi ang mahinang pagngungoy-ngoy ni Ate Charlene dahil sa pagkawala ng kanyang sanggol. Tinawagan ako ni Kuya Tirso. Isang gabi noon. "Hello, Kuya. Bakit po?" "Ariel, meron akong ipapakiusap sa'yo. Hindi ako sigurado kung mapagbibigyan mo ako rito. Pero tatanawin kong malaking utang na loob kung pagbibigyan mo ako." "Oo naman, Kuya. Kahit ano ay handa kong gawin para sa iyo." "Ariel, samahan mo sa bahay si Charlene hanggang sa makauwi ako dyan. Ibig sabihin, kailangan mong mag-resign sa trabaho mo sa munisipyo. Magpapadala ako ng allowance para sa'yo, para naman may panggastos ka rin dyan. Natatakot kasi ako na baka bigla na lang kitin ni Charlene ang buhay niya dahil sa depresyon." Noong makausap ko kasi, ayun ang sabi niya. Parang mamamatay na raw siya sa sobrang sama ng loob sa pagkawala ng anak namin. Si mama naman, kailangan umuwi sa atin. 3 buwan ng saradong tindahan niya roon. Tapos may mga aasikasuhin pang iba. Hindi naman kakayanin yun ni Papa. Ano, pumapayag ka ba? "Opo, Kuya, pumapayag ako. Gaya ng sabi ko, basta ikaw. Gagawin kong lahat para sa'yo." "Salamat, bunso. Hindi kita inoobliga rito. Pero nagmamakaawa ako na pagbigyan mo. Kuya naman, sa dami ng nagawa mo para sa pamilya natin, pinag-aral mo rin ako hanggang kolehiyo. Kaya hindi mo kailangang magmakaawa. Magsabi ka lang at tutugon ako kaagad." "Okay, sige Ariel. Samahan mo si mama na mamili ng ipampapasalubong kay Papa. Ihatid mo rin siya sa terminal ha. Marunong ka namang mag-drive. Kunin mo na lang kay Charlene ang susi ng SUV." "Okay, sige Kuya. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito." Sagot ko pa at pinatay na ni Kuya ang tawag. Pumunta ako sa sala kung saan naroon si Mama. Sabi ko kay Mama, "Ma, tinawagan ka ba ni Kuya Tirso?" "Oo anak, ipapaiwan ka raw rito para may makasama si Ate Charlene mo. Bantayan mo siyang maigi ha. Baka bigla na lang yan maglaslas ng pulso. Kapag napahamak yan ay baka si kuya mo naman ang sunod na maglalaslas. Alam mo naman na kung gaano niya kamahal si Charlene." "Opo ma, alam ko po yun." Makalipas nga ang 3 araw, ay inihatid na namin si Charlene, si Mama sa terminal. Pag-uwi ng Bicol. Noong nagdadrive na ako papauwi ay sabi niya sa akin, "Ariel, salamat ha. Salamat pumayag kang magpaiwan rito sa Maynila. Alam kong hindi yun madali para sa'yo, lalo at regular ka na para sa trabaho mo sa munisipyo." "Wala yun te. Kahit pa magtrabaho ako sa munisipyo ng 2 taon, hindi pa rin nun kayang tumbasan ng naitulong sa akin ni Kuya, pati na sa pamilya namin. Kaya handa akong gawin ang lahat para kay Kuya. Ang swerte naman ng kuya mo Ariel sa'yo. Hindi lahat ng kapatid ay katulad mong marunong tumanaw ng utang na loob. Tama ka ate, at hindi rin lahat ng kuya ay handang magsakripisyo sa pagtatrabaho sa ibang bayan para sa pamilya. Kaya responsibilidad kong tapatan ang pagiging mabuti ni Kuya sa amin." Ngumiti lang siya at itinuon na ang tingin sa daan. Pagkarating sa bahay ay agad ko siyang umakyat sa kwarto nila. Ako naman ay agad akong sumunod. Tapos sabi ko, "Ate, huwag kang maglalak ng pinto ha. Tsaka
Ano nga palang ulam ang gusto mo para sa tanghalian natin? Tuloy-tuloy ko pang wika bago ako nagbukas ng pinto. At laking gulat ko dahil nagbibihis pala siya. Noong tumingin ako sa kanya ay wala siyang pang itaas na damit. Tanging panloob lang. Agad akong tumalikod. Sorry te, hindi ko alam na nagbibihis ka pala. Wala yun Ariel, okay lang. Sige, magluto ka ng tanghalian natin. Gusto ko yung daing na bangos. Prituhin mo na lang tapos magluto ka ng corn and crab soup. Okay na ako roon. Tapos kung gusto mo ng karne, may beef steak pala sa may ref. Yun na lang muna ang iulam mo. Okay, sige te. Sige, baba na ako. Babalikan na lang kita rito ng 12:30 PM para ayain na mag-lunch. Okay, sige. Iidlip na lang din muna ako. Napagod ako sa biyahe eh. Wika niya ng matamis ang ngiti. Pero sa bawat ngiti niya ay hindi mawawala ang bahid ng kalungkutan. At malinaw sa akin ang dahilan noon. Pagkababa ako, ay nagsalang muna ako ng mga laban sa washing machine. Automatic naman yon, kaya pwedeng iwanan para makapagluto na ako ng aming pananghalian. Noong matapos na akong makapagluto, ay naligo rin muna ako bago ako nagpunta sa kwarto ni Ate Sherlyn para ayain na siyang kumain. Nakasarado naman ang pinto ng kanyang kwarto pero hindi nakalak. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pinto. Nakita kong nakahiga siya ng tuwid sa kama. Nakasuot siya ng manipis na seda na pantulog. Fitted yon at hulmang-hulma sa katawan niya. Kaya naman doon ko siya napagmasdan ng totoo at malapitan. Napakaganda niya talaga at napakaamo ng muka. Tapos, kahit nakahiga siya, ay talagang mataas ang pagkakatindig ng kabundukan. Nagsimula tuloy mag-init ang aking katawan at tila gusto ko siyang gawan ng masayang bagay. Pero magmumuka akong walang utang na loob kung papakilaman ko ang hindi ko pagmamay-ari at property iyon ni Kuya Tirso. Dahan-dahan akong yumuko at tinapik siya sa balikat. Ate Sherlyn, tara magtanghalian na tayo. Dahan-dahan namang nagmulat ang kanyang mga mata. Hala, nakatulog pala talaga ako ng malalim. Nanaginip ako ng may hinihili akong baby. Tapos umiiyak siya. Ariel, namimiss ko ang anak ko. Wika niya at nagsimulang umiyak. Habang nakahiga pa. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang mata pababa sa gilid ng tenga. Hinawakan ko naman siya sa kamay at sinabing, Te, hindi pa katapusan ng lahat. Nawala man ang baby mo ngayon, maaari ka pa rin mabiyayaan ng baby sa future. Bata ka pa oh. Ang gawin mo lang muna ngayon ay alagaan ang sarili mo para maging handa ulit ang katawan mo sa pagdadala ng bagong sanggol. Wika ko sabay umupo ako sa tabi niya. Bumangon naman siya at niyakap ako habang patuloy na umiiyak. Makalipas ang kalahating oras ay sabi ko sa kanya, Tara na, kumain ka na. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Mas lalong hihina ang katawan mo. Tara, alalayan na kita. Wika ko at hinawakan siya sa bewang. Nagpatianod naman siya at tumayo. Inakay ko na rin siya sa bewang paibaba ng hagdan. Nag-aalala kasi ako na baka bigla na lang siyang mag-collapse. Lalo at halata pa talaga sa mukha niya ang panghihina. Maputla pa nga ang kulay ng balat niya, pati mga labi.
Kaya nakaalalay talaga ako sa kanya madalas. Mabuti na lang nga at may CR sa loob ng kwarto nila. Kaya hindi na niya kailangan pang bumaba kung gagamit siya ng CR. Pagkarating sa pagkainan, ay agad na kaming kumain. Kaunting kanin lang ang kinain niya. More on soup lang ang hinigop niya. Tapos, naglabas ako ng ubing halaya na paborito niyang pang dessert. Ano te, iakyat na kita sa kwarto mo? Sabi niya naman, anong gagawin mo ngayon Ariel after mo maghugas ng mga pinggan? Sabi ko naman, magsasampay ng mga nilabhan na naroon sa washing machine. Tapos mag-workout ako para hindi ako magkatyan masyado. Sayang naman yung mga gym equipment ni kuya. Sa likod bahay kung walang gagamit. Kaya ako muna ang gagamit. Ganun ba? Ayos lang ba kung doon mo ako ilagay sa sofa sa likuran ng bahay? Gusto ko rin dahil malamig. Tapos makikita ko pa lahat ng gagawin mo. Hindi ako maboboring. Okay lang ate, walang problema. Mas gusto ko rin naman na nakikita kita sa lahat ng oras para alam ko ang kalagayan mo. Sagot ko naman, dahil sa tuwing wala siya sa paningin ko, ay nag-aalala talaga ako, baka nahimatay na siya o worse. Baka nag-delete na ng sarili. Agad ko nang ginawa ang mga kailangan kong gawin. Baka lang isipin nyo na ginagawa nila akong katulong sa bahay na yon. Hindi naman po ganoon. Nung mga panahong yon, ay hindi lang talaga kayang kumilos pa ni Charlene. Kaya ako muna ang gumagawa ng mga gawain sa bahay. Noong makatapos na ako sa pagsasampay ng mga damit ko at damit ni Charlene, ay napansin kong nakangiti siya habang nakatingin sa mga sinampay ko. Kaya ang sabi ko, "Oh, anong mayroon te, nakangiti ka?" Sabi niya naman, "Hindi lang ako makapaniwala na ang katulad mong maskulado, brusko at may abs ay marunong magsampay ng damit na parang isang dalagang labandera. Maayos ka magsampay at walang gusot dahil pinapagpag mong mabuti bago isampay." Yan ba? Naturuan lang kasi ako ni mama kung paano gagawin sa mga damit para hindi na kailangan pang plantsahin lahat. Kaunting haplos lang yan habang tinutupi ay maaalis na lahat ng gusot. Besides, halos tuyo na rin naman ang lahat ng yan. Konting init ng araw na lang para mas lalong maging mabango. Kaysa doon sa mga natuyo ng hindi nasikatan ng kaunting araw. Nakakatuwa ka talaga Ariel. Pati yun, alam mo pa. Oo eh. Sagot ko pa. Tapos kumuha ako ng pitchel na may tubig at 2 baso. Saka ko inilapag yon sa lamesita sa harapan niya. Saglit akong nag-stretching bago nagsimulang mag-bench press. Tuwing nagpapahinga ako, ay tinititigan ko si Ate Charlene. Hindi siya tumitingin sa mga mata ko, kundi sa aking katawan at sa iba pa banda. Napapailing-iling na lang ako. Naisip ko na bata pa siya at 3 buwan lang magmula noong ikasal sila ni kuya, ay nag-abroad na agad si kuya. Kaya malamang hindi siya nagsasawa sa bagay na yon. Duda rin ako kung napunan talaga ni kuya ang kailangan niya at mukhang hindi naman kabalyero ang datingan ni kuya. Mala niya kumilos at malaki ang tiyan. Kaya malamang average lang din ang kanya nung kaya niyang gawin. Habang nakahiga ako sa bench press, ay narinig kong sinabi ni Ate Charlene, "Ang yummy mo naman Ariel, ang sarap mong..." Hindi niya yun naituloy. Nung muli akong magpahinga sa isang set ay sabi ko, "Anong sabi mo te?" Wala naman akong sinabi Meron eh. Ang sabi ko, masarap kumain ng burger sa Burger King.
Tapos soft drinks na maraming yelo. Ha? Parang hindi naman yun yung narinig ko eh. Oo, yun yung sinabi ko. Maiwan na muna kita rito. Mag-order lang ako ng pangmeryenda natin. Wika niya at tila natataranta na pumasok ng bahay. Napangiti na lang ako at ipinagpatuloy ang pag-workout. Noong makatapos ay muli akong naligo bago nagbihis. Ilang saglit pa ay narinig kong may nag-doorbell. Ako sana ang lalapit sa gate, pero naroon na pala sa may terrace si Ate Charlene dahil nakaabang na siya sa pagdating ng delivery. Pagkababa ko ay sabi niya, "Tara na sa kitchen, mag-snack tayo. Dumating na yung order ko." Wika niya kaya sumunod na ako sa kusina. Napansin ko nang habang kumakain kami ay madalas siyang tumitig sa mga hita ko. Hinayaan ko lang dahil baka yun ang paraan niya para makakope up sa pagdadalamhati na dinaranas. Mas mabuti na yung nakangiti siya at nakatitig sa akin kisa naman sa palagi nalang umiiyak. Nadadamay ako sa kalungkutan kapag nakikita ko siyang iyak lang ng iyak. Mabilis lumipas ang mga araw. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging close ni Ate Charlene sa isa't isa. Minsan, sinasabihan niya ako na doon na lang matulog sa kwarto nila ni Kuya. Natatakot daw kasi siya. Pero doon lang ako sa may sahig na tutulog. Nagsasapin lang ako noong makapal na comforter. Isang gabi noon, masama ang panahon. Nakailang brownout sa maghapon dahil sa malalakas na kulog at kidlat. Tuloy-tuloy rin ang malakas na buhos ng ulan. Napansin ko na sa tuwing kukulog ng malakas ay napapaitad siya at napapatakip ng dalawang tenga. Mabuti nga noong matutulog na kami dahil wala ng kulog. Pero malakas pa rin ang ulan. Naglatag na ako ng comforter sa gilid ng kama niya. Tapos naghanda na ng 3 unan. Excited na akong matulog dahil siguradong malalim ang magiging tulog ko gawa ng malamig na panahon at tunog ng ulan sa bubungan. Nakita kong humiga na sa kama si Ate Charlene, tapos nagbalot ng kumot sa buong katawan, pati sa ulo. Medyo natawa pa nga ako dahil nagmukha na siyang suman. Lumabas muna ako ng kwarto para sa huling check-up ng mga locks ng pintuan, gate at bintana. Hindi ako magbibigay ng pagkakataon sa mga masasamang loob na makapasok sa pamamahay na pinoprotektahan ko. Kaya kahit gaano pa ako kaantok, ay sisiguraduhin ko talaga na nakapag-double check ako ng mga pintuan at bintana. Kapag nagigising naman ako ng past 12 a.m. hanggang 4 a.m., ay bababa ako para doon sa CR. Saka naman ako magdo-double check na paligid kung safe pa rin ba at walang nakapasok ng masasamang loob. Matapos ko nga mag-double check ng mga pintuan, ay bumalik na ako sa kwarto at nahiga na. Pagkahiga ko lang, ay nakatulog na ako kaagad. Hindi ko alam kung ilang oras na ako noon na nakatulog nang maramdaman kong may katabi na ako sa may comforter na hinihigaan ko. At nakayakap pa sa dibdib ko ang mga kamay. Unti-unting bumababaw ang tulog ko hanggang sa tuluyan na nga akong nagising. Hinawakan ko ang braso na nakayapos sa akin. Totoo nga, na braso yun. Akala ko kasi nung una ay panaginip lang. Alam kong si Ate Charlene yun dahil napakalambot ng balat.
Dahan-dahan akong bumaling sa kabilang bahagi. Mahimbing ang tulog niya at humihilik ng mahina. Tumatakip pa sa mukha niya ang kanyang mahabang bangs, kaya hinawi ko yon para makita ko ng mas malapit ang mukha niya. Nakaon naman ang paumagahan naming lampshade, kaya malinaw kong nakikita ang mukha niya. Napakaganda niya talaga at napakaamo ng mukha. Hindi na rin siya sobrang payat noon dahil 4 na buwan na ang nakalipas magmula noong makunan siya. Palagi rin naman akong nagluluto ng masasarap na ulam, kaya marami rin palagi ang nakakain niya. Nag-aagaw ang aking kamalayan at antok nung mga oras na yon. Pero ayokong bumalik sa pagtulog dahil masyado akong nag-e-enjoy sa moment na yon. Masyadong malapit ang mukha namin sa isa't isa at naaamoy ko ang bawat buga ng kanyang hininga. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta namalayan ko na lang na nagtagpo na ang aming mga labi at mas nakadikit na kami sa isa't isa. Dahil sa nakapikit ako at sobra pa ang antok, kaya hindi ako sigurado kung totoo na ba o panaginip lang. Nagising na lang ako ng tuluyan noong naroon na talaga kami sa main event. Pareho ng bukas ang aming mga mata at kamalayan na sa totoong nagaganap. Gusto kong itanong kung bakit namin yun ginagawa, pero ayoko magsalita. Ayoko matapos ang magandang moment na namamagitan sa amin. Noong makatapos kami ng sabay, ay agad na rin akong humiga sa tabi niya. Pareho kaming nakatitig sa kisame. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero naisip kong kailangan ako ang unang magsalita. Dahil ako ang lalaki. At kung hindi ay baka lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili at maling manumbalik ang depresyon. Ayokong mangyari yon. Kaya sabi ko na lang, Ate Charlene, ayos ka lang? Oo, Ariel, ayos lang ako. Medyo kinakapos lang ng hangin at nakakaramdam ng pagkapunit. Pero gusto ko pa. Ha? Sigurado ka? Oo naman. Bakit? Ayaw mo na ba? Gusto. Maiksing sagot ko pa. E di sige, isa pa. Wika niya, tapos tumayo siya at siya naman ang nag-asikaso sa akin. Noong makatapos ay pagod na pagod siyang napayakap sa akin. Te, bakit ka narito sa higaan ko? Hindi ko rin alam, Ariel eh. Ang alam ko lang kanina, natatakot ako sa kulog at hindi ako makatulog ng malalim. Ang iniisip ko kanina ay gigisingin kita at papalipatin sa kama para may kasama ako. Pero hindi ko naisip na ako palang lumipat dito at natulog. Sabi ko naman, Ate Charlene, sorry sa nangyari. Ha? Bakit ka nagsasorry? Ikaw ba ang nagsimula? Di ba ako naman? Ikaw nga ang nagsimula, pero dapat pinigilan kita dahil mali ito. Kawawa si kuya. Nagpapakahirap siya sa paghahanap buhay sa abroad. Tapos, ako ang nakikinabang sa'yo. Dapat siya lang. Mali ka nang iniisip, Ariel. Hindi ikaw ang nakinabang sa akin. Ako ang nangangailangan ng tulong. Tinulungan mo lang ako kaya wala kang dapat ihingi ng sorry. At ako naman ang dapat na magpapasalamat sa'yo. Alam kong matagal nang kailangan ng mga bagay na ito. Hindi ko lang alam kung paano at kanino. Kahit kasi nung narito si kuya mo, napakabihira namin tong gawin. Hindi raw siya mahilig tsaka matanda na siya para maging masipag sa ganitong bagay. Kaya wala na akong magawa.
Ariel, ayos lang ba na ipagpatuloy mo ang patulong sa akin sa bagay na to? Sabi ko naman, sige. Pero sana huwag tong makarating kay kuya. Oo naman, walang dahilan para malaman niya pa ito. Besides, kapag umuwi na siya ng Pinas, ay kami na lang uli ang magkakasama rito sa bahay. Babalik ka na sa Bicol, di ba? Kaya habang narito ka, isasamantalahin ko na ang pagkakataon ko na matanggal lahat ang depresyon ko sa katawan. Magandang pantanggal ng depresyon ang bagay na to. Okay, sige, sabi mo eh. Sagot ko pa. Ariel, yakapin mo ko. Makakatulog ako ng mahimbing kung yakap mo ako. Okay, sige. Sagot ko naman. Kaya niyakap ko na siya para at matulog na kaming muli. Kinabukasan, nang magising ako, ay naroon pa rin siya sa tabi ko. Kaya mas lalo kong napatunayan sa sarili kong totoo lahat ang nangyari ng gabing yon at hindi isang panaginip lamang. Good morning, Ariel. Wika niya pa at niyakap ako ng mahigpit habang isinusubsob ang muka sa dibdib ko. Sabi ko naman, good morning din sa'yo, Ate Shardine. Ariel, wag mo na akong tawaging ate habang wala si kuya mo. Alam naman natin na mas matanda ka sa akin. Kaya nakakailang talaga kapag tinatawag mo akong ate. Okay, sige, Charlene. Maiwan muna kita rito dahil magluluto na ako ng pang-almusal natin. Tara, ilipat muna kita sa may kama para mas komportable ang higa mo. Sabi niya naman, buhatin mo pala ako. Wika niya nang nakangiti. Kaya binuhat ko na nga siya at inilapag sa kama. Pero noong mailapag ko siya, ay hinila niya naman ako sa batok, sabay tinawid ang aming maliit na distansya. Kaya naman, nauwi na kami sa paggawa ng bagay na hindi nararapat. Noong makatapos, ay sa kanya ako pinayagang bumaba para magluto. Magmula noong araw na yon, ay halos araw-araw na namin yon ginagawa. Umaga, tanghali, gabi. Doon niya na rin ako pinapatulog sa kama niya dahil mas nagiging mahimbing raw ang tulog niya kapag ginawa namin ang bagay na yon. At iyakap ko siya sa kanyang pagtulog. Sa tingin ko ay totoo rin naman dahil nagtuloy-tuloy ang magandang epekto sa mental health at physical health ni Charlene. Dahil sa regular na pag-aasikaso ko sa pangangailangan niya. Isang araw noon, nakita kong tila naiiyak si Charlene habang hawak ang telepono. Sabi ko sa kanya, anong nangyari? Sabi niya naman, si kuya mo, nadisgrasya. Inararaw ng truck ang minamaneho niyang kotse. Ha? Paano gagawin natin? Sabi ng agency, wala naman daw tayong kailangan gawin dahil inaasikaso na nila si kuya mo. Nasa ICU siya ngayon para sa gagawing operasyon. Na-damage daw ang spinal cord niya at baka hindi na siya makalakad pang muli. Nalungkot ako sa aking narinig. Pero pareho kami ni Charlene na walang magagawa. Masyadong malayo si kuya para dalawin namin. Nakontento na lang kami sa pangungumusta via representative ng agency na siyang naka-assign sa pagbabantay kay kuya doon sa ibang bansa. Makalipas ang 2 buwan ay inuuwi na sa Pilipinas si Kuya Tirso. Naka-wheelchair na siya noon nung sunduin namin. Sa airport pa lang, grabe na ang iyakan nila at Ate Charlene, maging ako ay hindi maiwasan na maiyak.
dahil naaawa ako kay kuya. Pero nasabi ko sa sarili ko na hindi siya totally nakakaawa dahil narito kami ng pamilya niya. Hindi namin siya pababayaan. Kahit pa kami ang mag-alaga sa kanya hanggang sa pagtanda niya, ay gagawin namin or gagawin ko bilang pagtanaw ng utang na loob. Pagkarating sa bahay ay ipit naming kalimutan ang masaklap na sitwasyon ni kuya at umaasang magkaroon pa ng himala na makarecover siya at muling makakalakad. Pero 2 taon nang lumipas sa kabalik-balik namin sa therapy session at intensive check-up ni kuya, iisa lang ang sinasabi ng mga doktor. Forever ng baldado si kuya. Ang katawan niya mula bewang paibaba ay wala ng pakiramdam. Kaya ibig sabihin, pati ang kakayahan niyang magpaligaya ng isang babae ay mawawala na rin dahil manhid na ang lahat ng yon. Naisip kong mukhang babalik na naman tuloy ang depresyon ni Charlene nang dahil doon. Isang gabi noon ay kinausap ako ni kuya. Sabi niya, "Ariel, bunso, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Binantayan mo si Charlene at tinulungang makarecover sa kanyang depresyon na gawa ng pagkawala ng bibi namin. Iniwanan mo ang maganda mong trabaho para maging katulong dito sa bahay at mag-alaga sa asawa ko. Tapos, ngayon ito naman ang nangyari sa akin. Anong balak mo? Uuwi ka na ba ng Bicol?" Sabi ko naman, "Hindi kita iiwanan kuya. Hanggat kailangan niyo pa ako. Kahit pa habang buhay akong manatili rito, ay tatanggapin ko." Sabi niya naman, "Bakit mo ito ginagawa, Ariel?" "Kasi kuya, hindi rin masukat ang sakripisyo mo para sa akin at sa pamilya natin. Ikaw ang dahilan kung bakit may maayos na buhay ngayon ang ating mga magulang at nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa iyo. Kaya handa akong tumbasan yon kahit pa habang buhay." "Maraming salamat, bunso. Pero may isa pa akong problema na kailangan ko rin ng tulong mo." "Ha? Ano naman yun kuya?" "Si Charlene. Alam nating pareho na bata pa siya at mataas pang pangangailangan sa bagay na ginagawa ng mag-asawa. Hindi ko nga masyadong naibigay sa kanya noong bagong mag-asawa pa lang kami. Lalo na tuloy ngayon na baldado na ako. Anong magagawa ko ron kuya? Kinausap ko na siya bunso. At tinanong ko kung ayos lang ba na ikaw na ang pumuno ng pagkukulang ko. Para lang wag siyang ma-depress at wag niya akong iwan. Pumayag naman siya. Maliban doon, may isa pa akong hiling." "Ha? Ano pa yun kuya?" "Ayokong tayong dalawa na ang magiging huli sa angkan natin dahil pareho tayong walang anak. Ang gusto ko, magkaanak kayo ni Charlene kahit hanggang 5 kung kakayanin mo." "Kuya, sigurado ka ba dyan? Baka naman gagaling ka pa, edi ikaw nang tumupad niyan." "Ariel naman, lahat ng check-up ko sa mga espesyalistong doktor ay kasama kita. Narinig mo lahat na sinabi nila. Wala na daw akong pag-asa. Hindi na ako makaka-recover pa. Habang buhay na akong magiging baldado. Kaya ang magiging kaligayahan ko na lang ay makitang magkakaroon kami ng anak na Charlene kahit sa pamamagitan mo. Huwag mong alalahanin ng pera o panggastos natin dito sa bahay. Hanggat mananatili tayong mamumuhay ng simple, ay hindi tayo mauubusan ng pera. Malaki ang ipon ko sa bangko. Malaki rin ang binayaran sa akin noong kumpanya ng truck na nakabangga sa kotseng dinadrive ko.
May nakuha rin akong pera sa insurance. Hiwalay pa yon sa bayad sa akin ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya pwede na tayong buhayin nun. Kahit pa mag-anak kayo ni Charlene ng 5. Bika pa ni kuya at tuluyan ng humagulgol ng iyak. Hinaplos ko naman ang kanyang likod at sinabing, "Wag mo nang alalahanin yung hiling mo kuya. Diba? Kakasabi ko lang sa'yo na handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Kaya, sige, bibigyan ko kayo ni Charlene ng maraming anak. At tutulungan ko si Charlene na wag nang manumbalik ang kanyang depresyon. Maraming salamat bunso. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at biniyayaan ako ng napakabait at mapagmahal na kapatid." Isa lang ang sagot dun kuya. Dahil mabuti kang tao at mapagmahal na anak at kuya sa amin nila mama. Kaya kahit kailan ay hindi ka rin namin pababayaan. Wika ko pa at nagkaiyakan na kami pareha. Kinagabihan noon, habang nagpapaantok ako sa loob ng aking kwarto, ay nakita kong dahan-dahang bumukas ang pintuan. Si Charlene yon. Bagong liliw siya. Pero nakapag-blower na ng buhok dahil tuloy na yon. Napakabango niya rin dahil agad kumalat sa buong kwarto ko ang kanyang samyo. Umupo siya sa gilid ng kama ko at sinabing, "Nagkausap na pala kayo ni Tirso?" "Oo. So, 3 na tayo sa relasyong to? Hindi na natin kailangan magtago pa. Nangako ka raw na hindi mo kami iiwan hanggat kailangan ka pa namin. Ibig sabihin, forever ka na rito." "Ha? Bakit mo naman nasabi?" "Kasi habang buhay kitang kakailanganin, Ariel. Tapos kapag may anak na tayo, ay mas lalong kailangan ka pa namin. Dahil hindi ko kakayanin mag-isa yon. Tapos mag-aalaga pa kay kuya mo. Para na rin kitang naging asawa noon." Sabi ko naman. "Tama ka nga siguro. Ibig sabihin, hindi na rin ako magkakaroon ng sarili kong asawa." "Bakit? Ayaw mo bang ako na ang asawa mo?" "Hindi naman sa ayaw. Pero sa papel, kayo talaga ni kuya ang mag-asawa. Mahalaga pa ba yun sa araw-araw at gabi-gabi ay ikaw naman ang gumaganap ng tungkulin ni kuya mo. Kaya nga ako narito para ganapan mo na uli ang pagiging pangalawang asawa sa akin. Halika na, para makabalik na rin ako agad doon sa kay kuya mo. Kawawa naman siya kung maiiwan siya ng matagal." Wika niya at agad nang sinimulan ang nais. Sa tingin ko naman, kahit sinong lalaki ay hindi tatanggi sa ganoong sitwasyon. Hindi na kailangan maghanap buhay dahil maraming pera si kuya. Maliban doon, lumago na rin ang babuyan, tindahan at palayan nila mama sa amin sa Bicol na si kuya rin mismo ang namuhunan. Yun namang isang jeep ni papa ay naging 3 na. Kaya ang kailangan ko na lang asikasuhin ay ang pag-aalaga kay kuya at pagtupad sa tungkulin niya para sa asawa. Makalipas ang ilang buwan, ay nagdalang tao na nga si Charlene. Nagulat sila mama sa balitang yon dahil alam nila ang sitwasyon ni kuya na hindi na magagawa pa ang bagay na yon. Pero si kuya na rin mismo ang nagpaliwanag sa kanila na kagustuhan niya yon at mananatili sa pamilya namin ang aming lihim. Kaya wala na ding nagawa sila mama kundi sumang-ayon sa plano ni kuya. Makikita naman na napakasaya ni Charlene, lalo na noong 2 na ang anak namin, hanggang sa naging 5. Sa ngayon ay wala na si Kuya Tirso. Nagkaroon din kasi ng komplikasyon ang damage niya sa spinal cords na kanyang ikinamatay. Pero isa ang sigurado kaming lahat, namatay siyang masaya. Dahil bago siya mamatay,
ay sinabi niya yon at lubos ang pagpapasalamat niya sa akin. Noong namatay si Kuya Tirso, ay nagpakasal na kami ni Charlene, kaya legally, sa mata ng poong may kapal at mata ng batas, ay tunay na kaming mag-asawa. At ako ang legal at biological father ng mga bata. Ayun, my loves, isa na namang kakaibang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong kinapulutan ng aral at nakapagpabuhay na rin sa inyong mga natutulog na dugo. Magsama-sama tayong muli sa mga paparating pa nating mga kwento ha. Huwag makalimot mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para magkasama pa tayo sa mahabang panahon. Maligayang bagong taon sa inyo, my loves, and take care!